Paano kung ang babaeng inakala mong tagapag-alaga, ay siya palang tagapaghiganti sa kasalanang matagal mo nang nakalimutan? Isang matandang lalaki ang nakahanap ng pag-ibig sa isang dalagang tila inosente, pero sa bawat ngiti at haplos, nakatago ang isang matinding plano ng paghihiganti. Hanggang saan aabot ang isang puso, kapag pag-ibig at puot ang magtagpo? Pero bago natin tuklasin ang nakakatindig balahibong kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang nakakakapit pusong Tagalog Movie Recaps, dito lang sa JJ Tagalog Movie Recap. Isang matandang lalaki ang 20 taon nang balo at nabihag ng pag-ibig sa isang dalagang 20 taong gulang din. Tuwing maliligo ang dalaga, nagkukubli siya sa kwarto at nag-i-imagine. Paglabas ng dalaga, agad niyang bubuksan ang pinto, "Paligan mo rin ako." Bilang bagong yaya, hindi lang sumusunod ang babae. Kapag pinapainom ng gamot ang matanda, maingat niya itong inaakay at inilalapit ang gamot sa bibig niya. Ngunit sadya namang inilalayo ng matanda ang ulo. Para mapainom, napilitan ang babae na yakapin siya ng mas mahigpit. Pero hindi pa rin nasisiyahan ang matanda. Ang kanyang damit ay kailangang labhan gamit ang mga paa. Kapag medyo hindi masarap ang pagkain, agad niya itong dinudure ng may pagkasuklam. Galit na inihagis ng matanda ang mga pinggan sa sahig. Walang magawa ang babae kundi pulutin ang kalat. Sa huli, hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang kamay, ngunit walang pakialam ang matanda. Masahe mo ako," utos ng matanda sa tonong hindi mapag-aalinlanganan. Hindi nagatubili ang dalaga. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kiliti at pamamanhid, na nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Ngunit dahil sa huling yugto ng cancer sa baga, laging nagigising ang matanda sa sakit tuwing hating gabi. Nakikita niyang pagod na nakadapa ang dalaga sa gilid ng kama. Binigyan niya ito ng isang basong malamig na tubig. Pagkatapos, inutusan niya ang babae na magpatuloy sa pagluhod sa sahig, habang siya naman ay muling humiga. Sa harap ng walang pusong gawin ng matanda, walang reklamo ang babae. Dahil hanggat magtiis siya hanggang mamatay ang matanda, makakakuha siya ng malaking mana. Ang pagbabago. Kinabukasan, bumuti ang kalagayan ng matanda. Agad na napukaw ng kagandahan ng babae ang pansin ng lahat. Nakita siyang maalaga habang pinapakain ng gamot ang matanda. Agad na naintindihan ng ibang matatanda ang relasyon nilang dalawa. Lagi kang hindi sama-sama sa mga aktibidad. Akala namin may tinatago kang ginto sa bahay. Iyon pala, may bulaklak kang itinago sa loob ng bahay. Sa pang-aasar ng lahat, tinawag ng matanda ang dalaga sa entablado upang kumanta. Nang marinig ang kanyang matamis na tinig, ang matanda ay bigla na lamang binalot ng mga alaala. Paboritong kanta ito ng kanyang yumaong asawa. Sa dalaga, tila nakita ng matanda ang anino ng kanyang namayapang asawa. Dahil dito, lamambot ang kanyang pakikitungo sa dalaga. Ang katotohanan, sa daan pauwi, sa unang pagkakataon, binuksan niya ang puso niya sa dalaga. May anak siyang lalaki na kasing edad ng dalaga, ngunit namatay ito sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi maalis ang sakit sa puso ng matanda, kaya't iniwan niya ang dalaga sa kanyang tabi, ginawa niya ito upang maibsan ang lungkot ng kanyang pagtanda. Dahan-dahan niyang tinanggal ang isang hibla ng buhok ng dalaga. Bahagyang nagulat ang dalaga, pero nagpatuloy pa rin siyang gupitan ang mga kuko ng matanda. Ngunit hindi nagtagal, ang matanda ay bumagsak sa sahig ng silid sa tindi ng sakit. Hindi siya humingi ng tulong sa dalaga na nasa labas para maglakad. Pilit na tiniis ng matanda ang matinding sakit dahil ayaw niyang makita ng dalaga ang kanyang kahinaan. Natakot siya na baka pandirihan siya ng babae dahil malapit na siyang mamatay. "Pakiusap, labhan mo ang aking damit." Nakita niyang kaunti na lang ang natitirang oras niya. Kaya't nagdahilan ng matanda para umalis ang babae. "Pakiusap, kunin mo ang litrato sa labas." Tahimik niyang kinuha ang larawan nilang mag-asawa. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad at nagmakaawa sa kanyang asawa na patawarin siya dahil nagkagusto siya sa babae. Nang dumating ang babae sa photo studio, doon niya nalaman na agad na naintindihan ng babae ang plano ng matanda. Agad siyang tumakbo pabalik, pero sa kabilang banda, naihanda na ng matanda ang lubod at sinipa ang upuan. Buti na lang at sa huling sandali, mabilis na pumasok ang babae sa kwarto. Ginawa niya ang lahat upang buhatin ang matandang lalaki.
Pagkatapos niyang buhatin, mukha pa rin itong malapit ng mamatay. Kaya agad na kinuha ng babae ang baso at uminom. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang tubig mula sa kanyang bibig sa bibig ng matanda. Sa kanyang matamis na pagliligtas, biglang bumalik ang sigla ng matanda. Kailangan, sama-sama tayong mabuhay. Ang himala, mula noong araw na iyon, nagbago ang ugali ng matanda. Parang gumaling ng husto ang katawan niya. Araw-araw silang magkasama ng babae sa pamimili ng gulay. Sa mata ng iba, parang mag-ama silang dalawa. Napakabait ng anak mo, tiyak gagaling ka agad. Gusto sanang magpaliwanag ng matanda, ngunit agad siyang hinayla ng babae. Hindi ba't namatay ang anak ng matanda sa aksidente? Sino kaya yung babae? Baka nag-asawa na naman siya. Walang hiya na matandang bastos. Ang mga lihim. Pag-uwi sa bahay, nakahiga ang matanda sa kwarto, malungkot. Pero habang naririnig ang tunog ng paliligo mula sa banyo, mabilis siyang nagkaroon ng malikot na pag-iisip. Hanggang marinig niyang natapos na ang paliligo ng dalaga, sa kalamigan niya napilitang itigil ang kanyang mga iniisip. Sa piling ng dalaga, laking gulat ng doktor nang matuklasan na ang mga cancer cells ng matanda ay biglang tumigil sa pagdami. Ang natitira niyang 6 na buwang buhay ay milagrosong humaba ng 6 na taon. Habang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan, buong tapang na hinawakan ng matanda ang kamay ng dalaga. Kitang-kita ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Pero ang babae ay nahihiyang umiwas sa mainit na pakikitungo ng matanda. Kaya sa mga sumunod na araw, ang matanda ay nagsimulang magpakitang gilas. Upang mabilis siyang matanggap ng babae, araw-araw, hindi lamang siya bumibili ng kape. Lahat ng bagay ay siya mismo ang nagdadala. Inilibre pa niya ang babae ng mamahaling Japanese food. Nagmadaling isubo ang sashimi at uminom ng ilang baso ng matapang na alak, pilit na nagpapakitang bata pa sa harap ng dalaga. Pero alam na alam ng dalaga ang kalagayan ng katawan ng matanda. Tama na. Nang makita ang pag-aalala ng dalaga sa kanya, labis na naantig ang matanda. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng dalaga. Hindi tinanggihan ng babae ang kilos ng matanda. Ngunit pagbalik sa bahay, isinuka ng matanda ang lahat ng kinain niya. Malinaw na hindi pa kaya ng kanyang katawan ang kanyang pagpapakasesa. Kitang-kita na ang pag-asa na kakabuhay pa lang ay muling nawala. Lubos na nadismaya ang matanda. Naisip niyang umalis na lang. Ngunit hindi niya inaasahan ang pag-aalala ng babae. Biglang nagkaroon ng masamang balak ang matanda. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran, kaya't marahas niyang niyakap ang dalaga. Nagmamadali siyang patunayan muli ang kanyang kakayahan. Ngunit sa harap ng katotohanan, wala pa ring magawa ang matanda. Mahina siyang lumayo sa dalaga. Ito ay dahil sa labis na pag-inom ng alak kaya nagkaroon ng pagkakamali. Kasalanan ko rin dahil hindi kita naalagaan ng maayos. Sa susunod, mas magiging maingat ako. Hindi ako lasing kahit kaunti. Napakalinaw ng isip ko. Bagamat hindi sinigawan ng dalaga ang matanda, mula nang mangyari ang insidente, ang relasyon ng dalawa ay bumagsak sa pinakamababang antas. Muling bumalik ang matanda sa dati niyang ugali. Galit na galit siya sa dalaga. Pero parang hindi ito narinig ng dalaga. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtanggal ng kanyang jacket. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang medyas. Nang makita ito ng matanda, agad niyang tinanggal ang kanyang salamin. Agad siyang nasiyahan sa kanyang nakita. At ang kurbo ng katawan ng babae habang siya yumuyuko ay lalo pang nagbigay ng malikot na imahinasyon sa matanda. Sinikap niyang kontrolin, ngunit ang kanyang mga mata ay sumusunod pa rin. Nang makita niyang pumasok ang babae sa kwarto para magpalit ng damit, agad siyang humingi ng paumanhin sa labas ng pinto. Ngunit bago pa man sumagot ang babae, napaupo na siya sa sahig sa sobrang sakit. Ang pagkabalisa sa kanyang kalooban ay muling nagpulala ng kanyang sakit. Nang bumukas ang pinto, ang dalaga ay nakasuot na ng preskong damit. Agad niyang inilalayan ang matanda. Bago pa man may sakatuparan ang plano, hindi niya hahayaang mamatay ng basta-basta ang matanda. Matapos dalhin ang matanda sa kwarto at painumin ng gamot, naligo muli ang dalaga at inilagay niya ang matanda sa bathtub sa tabi. Patuloy niyang binabasa ito ng shower, parang sinasadya niyang subukan ang pasensya ng matanda. Pagkatapos maligo, umupo silang dalawa sa sala at nanood ng TV. Pero sa oras na iyon, nakatuon na ang isip ng matanda sa babae.
Muli siyang naglakas loob na kumilos. Ngunit lumayo ang babae na may malamig na ekspresyon. Ang biglang pagbabago ng damdamin ay masama para sa katawan. Matulog ka habang nanunood ng TV. Ang hiwaga ng paghihiganti. Laging sinasadya o hindi sinasadyang guluhin ng babae ang damdamin ng matanda. At ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay hindi lamang para kontrolin ang matanda. 3 taon na ang nakalipas, siya ay isang babaeng tagapaglibang sa isang bar, hostess. Habang nagtatrabaho siya, nakilala niya ang anak ng matandang lalaki. Gabing iyon, nalasing siya ng husto. Hindi niya akalaing palihim din siyang sinundan ng binata. Akala niya gusto siyang dalhin ng binata. Pero sa halip, inabutan siya ng binata ng gamot para sa hangover. Anong sabi mo? Paano nakakainom ng ganito karaming alak ang isang babae? Makakasama iyan sa katawan mo. Ang pag-aalala ng lalaki ay agad na nagpangiti sa babae. Matagal na siyang nagtatrabaho, hindi pa siya nakakita ng ganitong customer. Sa harap ng pagkalito ng lalaki, ang babae ay labis na natuwa. Ang cute mo naman. Salamat. Hindi na nagsalita ang lalaki. Diretso niyang ibinigay ang gamot sa babae, at agad na tumayo at yumuko. Pagkatapos, nahihiyang umalis ng mabilis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, bumalik siya ulit. Sumama ka sa akin. Dinala niya ang babae sa malapit na convenience store. Nagpakulo pa siya ng isang mangkok ng instant noodles para sa kanya. Mukhang maliit na kilos lang ito, ngunit agad nitong pinukaw ang puso ng dalaga. Sa ilalim ng kapalaran, agad na nagkalapit ang dalawa. Ngunit nang malaman ng matanda na ang anak niya ay nakipagrelasyon sa isang hostess, agad niyang gustong paghiwalayin ang dalawa. Ang matanda ay palaging sumusunod sa mga patakaran, hindi niya papayagan na mapahiya siya ng kanyang anak. Ngunit ang anak na laging sumusunod ay unang beses na sumagot sa kanya. Ano ba talaga ako sa paningin mo? Para mapanatili ang iyong dangal, tiniis ko ang lahat. Hindi ako nagkaroon ng kasintahan at hindi rin ako natulog ng mahaba. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ngunit hindi ko ito ginawa ng buong puso. Matigas ang ulo ng lalaki. Pagkatapos ay umalis siya sa bahay nang walang pag-aalinlangan. Ngunit makalipas ang ilang araw, may ilang mga tambay na nag-ipon sa bar at hinarang ang babae. Tunade pa nila ang lalaki sa sahig at pilit na ginawa ang masamang bagay sa babae. Pilit na lumaban ang lalaki, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang kanilang kalupitan. Pagkatapos ay walang pakundangang inihagis ng siga ang 200 piso sa dalaga, at saka siya umalis ng masaya at kontento. Samantala, napaupo na lamang ng lupaypay ang binata sa sahig. Dahil sa epekto ng alak, paikot-ikot siyang umalis ng bar. Ngunit pagkaalis pa lang niya, tumanggap na ng tawag ang dalaga mula sa ama ng binata. Ang lahat ng nangyari kanina, plano pala ng matanda. Sa harap ng iyak at reklamo ng babae, ang matanda ay parang walang pakialam. Sinasabi nilang ang mga magulang ay para sa mga anak, pero hindi ako. Itigil mo na ang ilusyon na iyan. Paano naman si Jonghuan? Paano na si Jonghuan doon? Paano naman ako? Isipin mo na lang na ito'y isang panandaliang kalituhan noong kabataan. Tungkol naman sa iyo, ituloy mo lang ang buhay mo gaya ng dati. Magbenta ng pag-ibig at ngiti. Narinig ang walang pusong salita ng matanda, ang dalaga ay nawala ng pag-asa. Sa kabilang banda, ang binata na puno rin ng galit ay, sa parehong oras, namatay ng mabangga ng isang mabilis na kotse. Kasunod ng biglaang pagkamatay ng binata, nabasag din ang puso ng dalaga. Maraming taon ang lumipas. Nang malaman niyang may malubhang sakit ang matanda, nag-apply ang dalaga bilang yaya. Balak niyang maghayganti para sa kanyang namatay na kasintahan. Ang paghina at katapusan. Simula nang dumating siya sa bahay ng matanda, bawat gabi, pinapainom niya ang matandang lalaki ng sariling timplang alak na may gamot. Ang halamang gamot sa alak ay tinatawag na nightgate. Ayon sa paliwanag ng may-ari ng Batika, ang gamot na ito ay nagpapagising ng damdamin ng pag-ibig. Sa epekto ng halamang gamot, naakit ang matandang lalaki sa dalaga. Sinimulan niyang ahitan ang matagal ng balbas hanggang sa lumanas, umaasa siyang magmukhang mas bata at mapapalapit siya sa babae. Kumuha siya ng singsing na matagal na niyang binili, at tahimik na lumapit sa harap ng babae. Nakita niyang nasisilaw ang babae sa araw, kaya maingat na isinuot ng matanda ang singsing sa babae, at agad na sumiklab ang kanyang kasiyahan.
Pagkatapos ay maingat niyang inihanda ang isang marangyang tanghalian, parang gusto niyang ipakita sa dalaga ang kanyang damdamin. Ngunit habang tinitingnan ng handa, ang dalaga ay walang pakialam. Ayaw mo na bang mabuhay? Narinig ang galit na boses ng dalaga. Agad na isinubo ng matanda ang hita ng manok, nagmamadaling patunayan na magaling na ang kanyang katawan. Sinong mag-aakala, malamig na sinabi ng dalaga. Huli na ang lahat, may lakad na ako kasama ang iba. Hindi na niya pinansin ang tingin ng matanda. Nagpalit siya ng magarang damit, at nagpunta sa kanyang lakad ng mag-isa. Kahit patuloy siyang tinatawag ng matanda, hindi pa rin siya tumigil sa pag-alis. Wala nang nagawa ang matanda kundi maupo sa pintuan at maghintay. Niyakap niya ang manipis na jacket. Sa ilalim ng malamig na hangin, bigla siyang nagmukhang mas matanda. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula na namang magsuka ang matanda. Ngunit nang makita siya sa ganitong kalagayan, wala nang pakialam ang dalaga tulad ng dati. Nataranta ang matanda sa sandaling iyon, patuloy siyang nagmamakaawa. Handa pa nga siyang ibigay lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ng dalaga. Sa perang ito, makakabili ka ng masasarap na pagkain. Makakabili ka ng magagandang damit. Sige, ganito na lang ang usapan natin, okay ba? Ngunit sa kabila ng pangako ng matanda, hindi natinag ang babae. Sa halip, diretso niyang ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Parang tinamaan ng kidlat ang matanda. Lumabas na ang babae pala ay ang dating hostess noong araw. Ang matagal nang nakabaong alaala ay muling bumalik sa kanyang isipan. Napaupo ang matanda sa sahig sa matinding sakit. Ngunit patuloy niyang sinisisi at minumura ang kanyang yumaong anak. Ang sanhi ng lahat ng nangyari, sinisi ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw ng pananahimik, mukhang mas naging maayos ang pakiramdam ng matanda. Naalala niya ang mga pagkakamaling nagawa noon. Mukhang nakapagdesisyon na ang matanda. Diretso niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng dalaga. Maligo ka na, narinig ang mahinahon niyang pakiusap. Ang dalaga ay tumingin lamang ng malamig, pero hindi niya ito tinanggihan. Maingat niyang pinunasan ang katawan ng matanda. At sa mga sandaling iyon, nawala na ang dating masamang hangarin ng matanda. Patawarin mo ako. Patawad sa inyo. Walang sinabi ang dalaga, ngunit narinig niya ang desperasyon sa boses ng matanda. Ang katubusan, sinadya niyang magtago sa kwarto. Samantalang ang matandang lalaki ay nagsuot ng maayos na suit. Muli siyang umakyat sa bangko. Ang kanyang tingin ay kalmado at walang emosyon. Malinaw na handa na siyang magbayad ng buhay bilang kabayaran. Narinig niya ang tunog ng matanda na tinadyakan ng bangko. Hindi na siya lumabas upang pigilan ito. Ngunit wala rin siyang naramdamang kasiyahan matapos maghayganti. Sa halip, naging hangkag ang kanyang kalooban. Kahit pilit niyang kontrolin, bigla pa ring bumigay ang kanyang emosyon. Tahimik siyang naupo sa gilid. Kung may pumatay man sa kanya, siya mismo ang may gawa. Kahit pilit niyang pinalalaya ang sarili sa konsensya, pero nang makita niyang paparating ang tren, matapang pa rin siyang naglakad papunta sa riles. Pagkatapos ay pumikit at tuluyang bumagsak. Dahan-dahan ang lumingon ng babae. Hindi niya inaasahan na sa huling sandali, ang matandang lalaking akala niya ay patay na, ay himalang lumitaw sa kanyang likuran. Nalaman niyang palaging kasama ng kaluluwa niya ang babae, parang may misyon pa siyang hindi natatapos. Tahimik silang nakaupo sa bangko. Sa mga sandaling iyon, may lumapit na batang lalaki. Tahimik niyang inabot sa babae ang isang candy, at ang kanyang ginawa ay biglang nagpabalik sa babae sa alaala ng batang nagdala ng gamot sa kanya noon. Matagal na akong hindi nagkaroon ng ganito kahabang magandang panaginip. Dahil sa panaginip na ito, ako'y naging masaya ng ilang panahon. Ito ay sapat na, ako'y kontento na. Pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda, biglang napuno ng luha ang mukha ng dalaga. Parang nabuksan ang matagal ng nakatagong bigat sa kanyang puso. Tumangala siya. Sa sandaling iyon, nakasakay na ang matanda at ang batang lalaki sa tren. Patuloy silang kamakaway sa dalaga. Samantala, ang candy na ibinigay ng batang lalaki ay tahimik na nakalagay sa tabi ng dalaga. Sa sandaling ito, ang mga alaala ng mga masasayang sandali kasama ang lalaki ay muling bumalik sa kanyang isipan. Maging ang mga matatamis na alaala o ang mga masasakit na karanasan, lahat ng mga nakaraang alitan ay naglaho na. Pagkatapos magpaalam sa lahat ng nakaraan, siya ay sa wakas makakapagsimula ng isang bagong buhay.
Sa huli, natutunan natin na ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa. Pero ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lang sa pagpapatawad at pagtanggap. Minsan, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na kailangang balikan, sapat na ang aral na iniwan nito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang nakakabagbag damdaming Tagalog Movie Recaps. Dito lang sa JJ Tagalog Movie Recap, kung saan bawat pelikula ay may kwentong tatatak sa iyong puso.